Sa bawat sulok ng silid, may lihim na binubuo ng mga titig at ngiti. Ang puso ay parang papel, napapalamanan ng tinta ng damdamin. At kahit kailan, hindi mawawala ang bakas ng unang pagkakakilala. Hindi ko akalain na ang simpleng trabahong ito sa cafe ay magiging simula ng isang kakaibang kwento. Ako si Milan, 22 years old, mahilig sa kape at tahimik na lugar. Ngunit isang araw dumating siya, si Popper. Si Popper, 24 years old. May ngiti na kayang painitin ng pinakamalamig na kanto ng puso mo. Parang wala sa mundo ang bawat kilos niya. Pero may halong biro at kilig na hindi mo mapipigilan. Hi. Pwede ba akong umupo rito? Tanong niya habang nakatingin sa librong hawak ko. Sure. Sagot ko. Medyo natigilan sa intensity ng tingin niya. Hindi ko alam pero parang unang tumigil ang oras sa bawat ngiti niya. Mula noon araw-araw na siyang dumadating sa cafe. May dala siyang 7 inches na ruler sa bawat backpack niya. Oo, isang literal na ruler at lagi niya sinasabi na importante to sa trabaho ko. Pero ang totoo, ito ang unang bagay na napansin ko sa kanya. At hindi ko may paliwanag pero may kakaibang kilig na pumapasok sa puso ko tuwing hawak niya yon. Habang tumatagal, unti-unting lumalapit ang mundo namin sa isa't isa. Mga biro, kwento, at mga lihim na hindi basta ibinabahagi sa iba. Lahat ay nahahati sa pagitan namin. Pero may parte sa akin na nakakatakot. Natatakot akong baka sa sobrang lapit ko sa kanya, mawala yung pagiging kaibigan namin. Kaya pinipili kong manatiling tahimik kahit na gusto kong sabihin sa kanya na higit pa sa kaibigan yung nararamdaman ko. Sa huling sandali ng gabi, habang nag-aayos ako ng mga tasa sa cafe, nakita ko siya, nakatitig sa labas ng bintana. Parang may iniintindi, parang may tinatago. At sa pagkakataong yon, naisip ko, ito yung simula ng isang kwento na hinding-hindi ko makakalimutan. Si Popper bilang regular customer, hindi lang basta dumadating para sa kape. Parang may misyon na pasayahin ako sa bawat araw. Minsan nagdadala siya ng cookies at sinasabi niya, para sa barista kong seryoso, kailangan mo rin ng tamang kaligayahan. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing nakikita ko siya, nagiging mahina ang aking mga mata sa kilig. At ang pinakamasarap, hindi lang siya nakakatawa. May kakayahan siyang baguhin ng buong ora ng kape, pati ang araw ko. Isang araw nagkamali ako ng order. Aba, Milan, mukhang natututo ka pa rin sa pagiging barista. Biro niya habang pinapasa sa akin ang kape. Sorry Popper. Baka pwede mo rin inumin to at sabihin sa akin kung tama ba yung lasa. Bika ako na medyo nag-aalangan. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya at nagsabi, sarap naman. Parang may extra something . Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ang extra something niya, para bang may sinasabi sa akin nang hindi binibigkas.
Para bang may lihim siyang tinatago at gusto niya akong maging bahagi nito. Pagkatapos ng kape, naglakad kami palabas. Dahil sa init ng araw at sa saya ng mga biro niya, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon. Parang sa kabila ng lahat, tanging kami lang ang umiiral sa sandaling yun. Alam mo, Milan, minsan parang gusto kong i-record yung bawat araw na ganito. Kasi ang dami kong natututunan sa'yo. Sabi niya bigla habang tumitigil sa harap ng maliit na fountain sa plaza. Hindi ko alam kung tawa o kilig yung ipapakita ko, pero isang bagay ang malinaw. Sa bawat sandaling kasama ko si Popper, parang may bagong mundo akong natutuklasan. Sa gabi habang inaayos kong kape bago umuwi, naisip ko, hindi ko alam kung saan to patungo pero alam ko na sa bawat araw na kasama ko siya, mas gusto kong maranasan yung bawat tawa, bawat kilig, at bawat lihim na hawak niya sa puso ko. Isang hapon, naglakad kami palabas ng cafe. Milan, tara. Samahan mo akong pumunta sa tabing ilog. Sabi nila, amyo daw doon para sa mga taong gusto nung mga lihim ng mundo. Sabi niya na medyo palabiro. Hindi ko alam kung bakit, pero sumama ako. Ngunit sa bawat takbang sa tabi niya, nararamdaman kong unti-unti siyang lumalapit sa puso ko. At sa tabi ng ilog na upo kami sa damuhan, tahimik lang kami sa simula. Tinitingnan ng tubig na dumadaloy, parang may hinihintay ang tamang pagkakataon. Alam mo, Milan, may mga bagay na hindi mo basta nalalaman tungkol sa tao. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Parang may mga lihim na mas masarap bantayan kaysa sabihin. Dagdag pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kilabot na dumaan sa akin. Para bang gusto kong malaman ng lahat pero natatakot akong baka masaktan. Popper, ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam kong baka hindi niya sabihin lahat. Ngumiti siya at may halong hiwaga sa mga ngiti niya. At ang sabi niya, walang dapat ipaliwanag ngayon basta gusto ko lang na narito ka kasama ko. At doon sa tabi ng ilog naramdaman ko ang kakaibang init. Hindi init ng araw kundi init ng damdamin na biglang pumuspos sa puso ko. Para bang sa bawat tawa at bawat simpleng kilos niya, sinasabi niya sa akin na hindi ka nag-iisa. Ngunit alam ko rin na may mga damdamin ako na hindi basta maipapahayag. Sa bawat sandaling yon, lumalakas ang pagnanasa at kilig ko at natatakot akong baka masira ang pagkakaibigan naming ito. Bago kami umalis, tumingin siya sa akin at halos marinig ko sa tono ng boses niya. Milan, sana hindi mo masyadong iniisip ang lahat ha. Basta enjoy lang natin ang sandali. Kaya habang pauwi, naiisip ko, bawat sandali kasama siya ay parang puzzle. At sa bawat araw, mas gusto kong buuin ng lahat ng piraso para sa kanya. Kahit hindi ko alam kung saan patungo. Isang araw, habang naglilinis ako sa cafe, bigla siyang pumasok na may dalang costume. Milan, tignan mo. May bagong costume ako para sa surprise event. Sabi niya habang natatawa na parang bata. Anong surprise event? Tanong ko na medyo naguguluhan. Hindi ko sasabihin, basta
Makikita mo sa mismong event. Sagot niya at agad siyang umalis. Iniwan ako nakangiti at curious. Ilang araw ang lumipas bago ko malaman na may maliit na cosplay competition sa plaza. At syempre, nakasali siya. Pero ang pinaka nakakakilig, hinikayat niya akong sumama bilang partner niya. Sa plaza habang nakatayo kami sa gitna ng crowd, naramdaman ko yung tensyon. Hindi lang dahil sa costume o sa mga tao sa paligid, kundi dahil sa simpleng totoo. Ang dami kong gusto sa kanya at hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Ready ka na, Milan? Tanong niya habang hawak yung kamay ko. Bigla akong natigilan sa init ng kamay niya. Parang may kuryente na dumadaloy sa bawat daliri. Okay. Handa na. Sagot ko. Halos hindi mapaniwala sa sarili ko. Habang nagpe-perform kami, nagkakatinginan kami sa bawat galaw. Ang simpleng palitan ng tingin ay parang may sariling mundo. Mundo na tanging kami lang ang nakakaintindi. Pagkatapos ng performance, naglakad kami sa tabi ng fountain. Milan, alam mo, nakaka-proud ka. Sabi niya, habang hawak yung kamay ko. Di ko alam kung ano sasabihin kaya ngumiti lang ako at hinayaan ang init ng kamay niya na kumakalat sa buong katawan ko. Ngunit sa likod ng kilig at tawanan, alam kong may mga damdamin ako na hindi basta-basta masasabi. Lahat ng ginagawa niya ay nagpapalakas ng loob ko, pero natatakot ako na baka masira yung pagkakaibigan namin. Habang pauwi ako, naiisip ko, bawat araw na kasama siya ay parang 7 inches na ruler. Maliit sa sukat pero kayang sukatin ng laki ng damdamin na hindi ko kayang ilihim pa. Isang gabi nagkaroon ng night shift ako sa cafe. Syempre, dumating si Popper. Milan, late ka na. Bakit nandito ka pa rin? Tanong niya habang may ngiti sa labi. Gusto ko lang tapusin yung mga orders eh. At ikaw? Sagot ko. Para makita ka. Wika niya. Simpleng salita. Parang kuryente yung dumaloy sa puso ko. Sa bawat salitang yun. Habang naglilinis kami ng mesa, nagkamali ako ng pagpunas ng isa sa mga salamin. Ay, pasensya na. Sabi ko na medyo nag-aalangan. Ngunit siya halatang nagbibirong nangingiti at sinabing, Milan, palagi may dahilan para mapansin kita. Hindi ko alam kung tawa o kilig yung ipapakita ko pero naramdaman ko. Ito na yata yung pagkakataon. Popper, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ko habang hawak yung kamay niya. Bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Gusto kong malaman mo na higit pa sa pagkakaibigan yung nararamdaman ko sa'yo. Naging tahimik siya sandali, tila pinipili niya ang tamang salita. At pagkatapos, ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Milan, di mo alam kung gaano ko na rin gusto yun na marinig. Gusto rin kita eh. Higit pa sa kaibigan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin sa sobrang saya. Parang lumipad ang mundo ko sa bawat ngiti niya, bawat titig, at bawat simpleng hawak kamay. Ngunit syempre hindi mawawala ang konting comedic twist. Biglang bumagsak ang isang tray ng kape mula sa likod. Natapon sa sahig. Nagulat kami pareho, sabay na natawa. Grabe, kahit ang kape, gusto pa rin nating pagsabayin ng kilig.
Biro niya habang nag-aayos ng natapon. Sa gabing yun, habang naglalakad pa uwi, hawak pa rin niya yung kamay ko. Ang bawat sandali kasama si Popper ay hindi lang basta kwento. Ito yung kwento ng unang pag-ibig, ng unang kilig, at isang lihim na sa wakas na ilabas na. Ang mga lihim ng puso ay parang ilog. Maaari silang tahimik at malalim o mabilis at mabuhangin. Ngunit sa tamang panahon matutuklasan mo rin na ang daan patungo sa isa't isa. At doon, ang bawat sandali nagiging alaala ng walang hanggang kwento. Ang mundo namin ni Popper ngayon ay puno ng halakhak, kilig, ngunit mas matindi yung damdamin na sa wakas ay hindi na kailangang itago. Isang gabi naglalakad kami sa tabi ng ilog kung saan kami unang nagbahagi ng mga lihim. Milan, sa bawat araw na kasama kita, parang lumalawak yung mundo ko. Sabi niya habang hawak yung kamay ko. Popper, pareho tayo. Parang bawat tawa, bawat biro, bawat simpleng hawak kamay, nagpapakita kung gaano kalaki yung nararamdaman ko para sa'yo. Sagot ko naman. Ngunit gaya ng dati, hindi mawawala yung konting nakakatuwang pagkakataon na biglang natapunan namin ng ice cream yung aming mga sapatos habang nagtatawanan sa tabi ng fountain. Ngunit kahit ganun, hindi namin ito pinapansin dahil mas mahalaga yung sandaling ito. Yung kami na magkahawak kamay at tanging kami lang ang umiiral sa mundo. Sa huling gabi, nagtitigan kami sa isa't isa. Milan, salamat sa lahat. Sabi niya na may halong kilig at lungkot. At dagdag pa niya, salamat sa pagtanggap sa akin at sa damdamin ko. Ngumiti ako at simpleng halik sa noon niya. Alam kong natagpuan na namin ang isa't isa at ang sabi ko, salamat din Popper sa pagiging ikaw at sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Makalipas ang ilang taon, si Popper at ako ay nagkakilala sa isa't isa sa parehong kape. Pareho kaming may bitbit ng ngiti, ngunit may mga kwento na sa wakas ay nagiging alaala. Ngunit sa bawat tawa, bawat halakak ng aming bagong buhay, hindi mawawala ang init ng unang pagkakakilala. Ang 7 inches ruler na naging simbolo ng aming unang simula. At ang bawat sandali ng kilig at pagmamahal na nagbigay daan sa isa't isa sa pinakamagandang kwento ng aming buhay. At sa tuwing titingin ako sa kanya, alam kong ang tunay na pag-ibig, kahit gaano man ito kaliit o kalaki sa sukat, ay sapat na upang sukatin ang bawat pangarap, bawat tawa, at bawat lihim ng puso. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.